in Christ. Pakibati na po kan mga kaya-bitin nyo kay basi nagdodorog-dorog na. Anong happy birthday? Sabi ko, good morning. Happy birthday, Doris. Good morning muna. Pakibati kayo katalaan nito. Good morning. Medyo makaruhakot kayo ang panahon kaya dapat buhay. God is good. And all the time, very good children. Mga tugang yun po kita sa ika-13 Domingo at ordinaryong panahon. As in magayon na napaguruk-gurupan nyo niyan, ang tema kanya sa tuyang kagurangnan na nagtataw sa tuyang ng karahayan sa paagi ka sa iyang pagkabot sa tuyang. The touch of the Lord. Sa panahon ka na sa tuyang kagurangnan, in ancient times, most especially sa kultura ng mga Hudeo sa ito na panahon, igwanin ikagawisinda sa indang law, sa indang batas, sa indang lay, na bad touch and good touch. Maski niyan, sa tuyang civil law, kahit sa mga batas kan DSWD, igwa kita ning gagahoy na good touch and bad touch. In-discuss tayo sa mga estudyante, lalo-lalo na sa mga high school, elementary students, the difference between a good touch and a bad touch. Sa ito na panahon, i-restoryahan naman ini. Lalong-lalo na sabi ko ngayon sa lay, kanya mga Hudeo. Ninuri ka very important sa inda ang pagkapot. Una, negatively, sa batas kanya Mosaic law or ang lay ni Moses, bawal magkapot una sa may hapdos. Diri ka pwede magkapot lalong-lalo na sa may ketong. Duwang kadahilanan. First, physical. Siyempre, pag may hapdos ka, may ketong ka, santo pag may ketong ka talagang deadly yan. Karong cancer, hindi na aayan. Kaya, bawal magkapot sa may hapdos, physically, kasi baka mahawaan ka. Ikalawa, religiously, bawal kang magkapot sa may hapdos because sickness is evil. Pag may hapdos ka, they consider that as evil. So pag nagkapot ka sa may hapdos, physically makakawaan ka and spiritually, makukontaminate ka kan evil spirit na yato sa tao na ito. Kaya yun ang una, bawal magkapot, kaya pwede kang makontaminate sa kasalaan o sa hapdos sa ibang tao. Ikalawa, bawal magkapot sa babae. Pag ako lalaki, di rin ko man kaano-ano, di rin ako pwedeng magkapot basta-basta. It is a violation sa Mosaic law. No? Though bad, good or bad touch, di ako pwedeng magkapot. How much more, bawal kaputan ang babae na may period, nagdudugo. Sa tuyang Ebanghelyo, sabi ni Biligwan ng babae na dinudugo ni 12 years na. Bawal ito magkapot. Kung bawal na nga magkapot sa babae na dirig mo kaano-ano, mas lalong bawal magkapot sa babaeng may period. Talagang dirig pwede, bawal na bawal. Kaya, pag may period sa ito ang babae, you have to stay at home. Dirig ka pwede magluwas hanggang dirig ka nakakatapos sa inyong period. Ikatulo, bawal magkapot sa mga tao basta-basta sa batas ni Moises kay baka ang taong ito makasalaan.
Kaya take note, ikuan ng mga patas maski sa pagkaon ang mga Hudeyo na dili ka pwede basta-basta magkuha ng prutas tapos kakaunon mo. Kasi baka itong prutas kinaputan siyang tao na may kabit, kinaputan siyang tao na chismosa, kinaputan siyang tao na parasugan, para sa inda, maski sa kapot lang, makukontaminate ito ng prutas. Kaya baka pagka sa pag-iisip ninda, pag kinahon ko ito ng prutas, magiging chismosa man ako. Chismoso man ako. Baka pag kinahon ko ang mansanas, maging maging babaero man ako. Kaya, diri pwede dapat ikuhan hugasan. Igwasin ng mga pinagbabawal na hayop na diri pwede kaputan. Kaya dakol-dakol ng mga patakaran patungkol sa pagkapot. But when Jesus arrived, na-violate gabos ini ng Mosaic Law. Kay una, si Jesus nagkapot sa may ketong. Ikadua, si Jesus nagkapot sa mga insasapian sa demonyo. Ikatulo, si Jesus nagkapot sa babayi. Ikaupat, kinaputan siya sa babayi na dudugo. Ikalima, nagkapot siya dito sa bata na may hapdos. As nakikakan si Jesus sa mga parakasala. He violated the Mosaic Law. But he violated it, bakit sa nang daming gusto niyang i-violate? But he violated it because Jesus wants healing. The healing touch of the Lord. Aram niyang bawal magkapot, but for Him, mas importante ang pagkamuot. Mas importante na iabot mo ang kamot mo sa mga taong nangangaipuhan. Dili mo pag-iwasan. Mas importante na you will journey with them. Mas iara mo ng parakasala. Sabi nga ni Pag sa Synodal Church, we have to journey together. No one will be left behind. Irog sa dian mensahe ng sa tuyang kagurangan na kaipuhan tang maaramay na ang pagkapot kan kagurangan ang sa iyang touch, sa iyang healing touch, dapat mai-apply tamay na sa tuyang formal daw na pagkabuhay. Kaya ang kahapunan sa ato niyan, pero ang tao na ang natouch ka as naging instrumento kita ng healing sa tuyang paniwaan. Iyon ang dapat nga itong ihapot mo niyan. Ang pagkapot ni Jesus, nagdadara ng kaginhawaan. Ang pagkapot ni Jesus na sa iyang kamot sa mga nangangaipuhan, nagdara ni pagpulong sa mga taong may hirap. Kaya ihapot lamang sa tuyang saliri. Pero ang beses na ako naging instrumento kan pagpulong. Not physically, but yung healing the broken relationship. Dabol-dabol sa tuyang mo niyan, pag nalulubog na ang kapwa, ang iba, lalo pang ibinababa. Dabol-dabol sa tuyang mo niyan, naghihiling na ang pagtios ka sa tuyang kapwa, dahil pamig-aabot ka sa tuyang mga kamot. Nagbubulag-bulagan, nagbibing-bingihan sa pangangaipo kan sa tuyang kapwa. Ngunyan na aduming kumining gagahoy kita ang kauranan na iabot na ang sa tuyang mga kamot sa mga taong nangangaipuhan. Ningulit kita instrumento man kan Diyos kan pagkamuot asin katulinon. Sa Domingo ng mga tugang magaganda sa kanal na Espiritu, napadalos kitang tawan ng kapusugan ng buod, tanganing makapagpadalos kita sa tuyang katunglan bilang mga Kristiyano na nagtataw ng instrumento ng